Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako Yun kilala. lang. May Alzheimer. Alam mo, ang nagpabagsak kay Erap, ito si Manong Chavit. Oh, yung mga bitaw niya nun, yung mga sinasabi niya, yun ang nagpabagsak dito kay Erap nun. Sa tingin nyo, itong bitaw niyan to. Kasi, hindi, si Manong Chavit, hindi ordinaryong tao yan. Yung connection niyan, hindi yung batikos, hindi yun ang magpapabagsak sa isang politiko. Hindi yun. Hindi yung batikos. Hindi yung salita. Pero yung credibility ng tao. Yung credibility niya bilang may mga koneksyon, may mga supporter, may mga negosyanteng kaibigan, nagsalita na siya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Boy. Ito na nga, pag-usapan po natin ang mga issue sa lipunan ngayong araw na ito. Alupit. Alam mo, itong nakaraang araw, meron pong interview si Chavit Singson na napakaganda. At sabi ko nga sa inyo, i-discuss natin para mas maunawaan pa po natin ang gusto ko. Ano ba yung pinagsasabi ni Governor Chavit? At saka syempre pag-usapan din po natin yung matinding issue ngayon na issue pagdating dyan sa sabong-sabong na yan at saka dyan sa online gambling na yan kasi lumalala na nagiging pandemya na sa Pilipinas ang matinding sabong-sabong na yan pero alam nyo ba may isang senador ayaw yan iban. Mamaya sabihin ko sa inyo kung sino walaan ninyo ang makatama ay may malupit na palakpak. Pag-usapan natin yan maya-maya. Pero ito munang kay Chavit Singson. At saka may pag-usapan din tayo tungkol dun sa tingin ko talagang wala na. Sa tingin ko tagumpay na tayo pagdating dyan sa issue ng impeachment. Bakit? Mamaya meron akong sasabihin sa inyo na dahilan kung bakit sa tingin ko wala na. Panalo na itong impeachment. Ibig sabihin hindi na magtatagumpay itong maitim na balak nila kay VP Sara Duterte. Pero bago yan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Simulan muna natin dito sa issue dito kay Chavit Singson. Pag-usapan natin yung mga matitindi niyang alam mo kasi ito si Manong Chavit, sabi nga nila, si Manong Chavit ang talagang eksperto pagdating po sa politika. As a matter of fact, aside from being a politician, ito po isang magaling na negosyante. Makikita mo yan na sa galawan ng alam mo yun, sa galawan nitong mga sa politika. Pagka medyo sa tingin niya medyo magiging alanganin, medyo aatras siya. Siya yung tipo ng alam mong magaling sa risk factor na negosyante, pero pag alam niya malulugi na siya, pag matatalo siya doon sa negosyo, aatras siya. Kaya kung papansinin ninyo, minsan magpa-file ng candidacy. Pag medyo alanganin, aatras yung candidacy. Alam mo yun, kaya may talino itong maman to. At makikita natin na alam naman natin nung panahon ni Erap di ba? Kung maaalala ninyo, nung panahon ni Erap, isa ito sa talagang masasabi mo, kung hindi siya ang nagpabagsak, siya talaga ang naging trigger kung bakit bumagsak po ang pamamahala ni Erap doon. At alam naman po natin yan sa kasaysayan. Di ba? Kaya nga, siya ho'y ginagalang ng mga politiko. Siya ho'y ginagalang ng mga... At eto baka sabihin naman ninyo, hindi po ako sumisip yun. Hindi ko kilala yan Sa totoo lang, personal, hindi ko kilala yan personal. Pero makikita mo kasi, kung yung iba kasi ng mga politiko, yumayaman, pero wala namang negosyo. Ito kasi si Chavit, yumayaman kasi maraming negosyo. Marami itong negosyo. At naalala ko nakapunta kami doon sa kanila. Ito yung Mocha Girls pa, hindi pa rin ako wala pa rin po ako sa politika noon. Nag-show kami doon sa kanilang lugar. Alam ko napapunta ako doon sa Baluarte ba 'yon, yung may mga animals something like that. Naalala ko na 'yun. At makikita mo talagang merong negosyo kaya mayaman. Ang hirap kasi doon sa ibang mga politiko, mayaman
Pero wala naman negosyo. Di ba? Magtataka kayo. Ba't kaya ang yaman itong maman to? Wala naman negosyo. Oh, yung isa nga. Ewan ko ba? Wala. Ayaw magsalita. Oh, simulan natin, ha? Oh, ito. Sir, ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unity team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Yan, ha? Very popular at that time. Now, Coming from a very veteran politician. Hindi na yung, sabi niya, mananalo yun. Di ba? Kaya nga, sabi nga ni, di ba, naalala nyo, binati ko si Vice President Sara Duterte nung sinabi niya yan, one time. Sinabi niya yan eh. Sabi niya, sa akin na yung presidency. Di ba? Meron siya sinabing ganun eh. It's already mine. Pero, hindi niya tinuloy. Alam mo, noon, yun ang ano eh. Because of the success of Tatay Digong. Kaya, gusto nila tuloy-tuloy and they want VP Sara to run for the president. No, di ba? And alam natin, lahat suporta na eh. Nandun na eh. From the politicians. Kasi wala sila eh. Ano na eh. Yung tao, nasa kanila eh. 80 plus ang ratings ni Pangulong Duterte. So definitely, they want the same. And ganyan naman na nangyari din sa Davao. Di ba? Mayor si Pangulong Duterte, tapos gusto si Vice President si Vice President ang maging sumunod na mayor pag wala na si PRRD. Ganun na nangyari. So tama si si Manong Chabit na talagang eto na yung siya na eh, kanya na yung pagiging presidente. si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin na tulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako. Tingnan ninyo ang pumipihit. This is, you have to understand, that's why I don't like Amy. I think hindi siya nagsasabi ng totoo sa taong bayan. Hindi, sa tingin ko lang, that is my opinion. I think meron siyang tinatago na nakakaintindi sila lang. Yung pamilya lang nila. That's why I do not trust her. Okay? Kung makikita niyo dito, Bongbong Marcos is not a strategist. Bongbong Marcos is nothing but kung ano yung pinotray ni Amy Marcos dun sa pelikula niya. He is nothing but somehow is just being puppet by, tingnan nyo sinong pumipihit ng political career ni BBM? Senator Amy. From the very beginning. That's why I do not believe na magkaaway sila ngayon. Ako, I do not believe na magkaiba sila. Yung mga patutsada ni Amy Marcos, panis, supot, ika nga. Pansinin nyo, hindi niya nga sinisising kapatid niya ever eh. Bakit? Kasi part of the plan. Na kunwari, sisihin yung mga palpak dun sa mga tauhan, pero hindi naman kay Bongbong Marcos. Para ang dating, you're sparing your brother para lang, di ba, babanatan mo yung mga gabinete niya. Sa akin, that's stupidity. Kung palpak ang mga cabinet secretary mo, ang palpak yung presidente. Hindi pa pwedeng yan. Hindi pa pwedeng, hindi, palpak lang kasi itong cabinet secretary kaya pumapalpak yung kapulisan. Palpak lang itong cabinet secretary to kaya pumapalpak yung mga justices. Hindi pa pwedeng ganun. Justice, hindi pala justices, sorry. Wrong term. Yung prosecution ng DOJ o NBI o whatsoever. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin ganun. Pumapalpak lang sila at hindi kasalanan ng kapatid mo. Ang kapatid mo ang big boss, supposedly. Tapos sasabihin mong wala silang kinalaman. Dito pa lang, kitang-kita nyo na ang pagpihit ng political career ni BBM from the very beginning, si Amy Marcos. Tapos all of a sudden, magkaaway na sila ngayon. Ano yun? Hindi totoo yun. Magkamag-anak ka, magkapatid dyan eh. Ang gumalaw ng politika ni BBM, si Amy, tapos magkaaway na sila bigla ngayon. Bullshit. That's not the truth. I don't think so. Pagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako,
I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez sa plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa na magpapile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Kita nyo yung plano? At si BBM mismo nagpasalamat din. That was the plan. Oh, 'di ba? President muna si VP Sara Duterte, tapos sorry. President pala si tatakbuhin ni Marcos, tapos pag nagpresidente si Sara, bababa si Marcos. Ganun dapat. Yeah? Yun ang plano Well, pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan, ako. So, kita mo kahit yung mga mayor si VP Sara talagang gusto nilang presidente. Kung hindi lang pinersuade ni Governor Chavit yung mga mayor, sinabi, hindi, may usapan na kami ni Sara. For president. Sara for president Hindi, okay lang yan ako. So, nakako naman si Bongbong mag-slide down. O in the end, bakit hindi po nag-slide down si Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala ako sa mayor, sabi niya. So Grabe yung ginawa ni ni Chavit Singson, Di ba? Hindi, alam mo, yan po kasi talaga ang sikreto sa national yung mga mayor. Pagka yung mayor hawak mo, siya sa'yo sa baba, isasama ka niyan sa tawag nila, yung sample ballot. Malaking bagay yun. Pag binitbit ka ng mayor, kaya nililigawan ng bawat tumatakbong presidente, tumatakbong senador, ang mga mayor ng mga lunsod. Ikakampanya ba siya o ganun? Ang naglakad doon si Chavit. So, dapat malaking utang na loob ni Marcos dito kay Chavit. Yun ang totoo. Pero nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down. No, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon, next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko nang makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end, so kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka lang kalaban. Bingo siya. Yung So talagang may utang na loob. Hindi lang kay Chavit Singson itong si Bongbong Marcos. Kahit po kay VP Sara, kung hindi nag-Vice President si VP Sara Duterte, olat ka. Hindi ka mananalo. At saka, yung mga mayor, talagang si VP Sara Duterte gustong maging presidente. Hindi ikaw. Second choice ka lang. Kaya ka naman. Hindi. Gusto mo ganyan? Second choice? Halimbawa, ligawan ka ng isang lalaki. Ay, bira buhay rin. May lalaki lalapit sa'yo. Alam mo, gusto kitang, mga pangasawa. Kursunada ka tayo. Pero meron talaga akong iba una. Pag hindi niya ako sinagot, ikaw nang, dalawa na. Ano mararamdaman nyo nun? Hindi, kayo mga kababaihan, sabihan kayo ng lalaking ganun. Pangalawa ka lang. Meron talaga akong ibang crush Ito talaga yung crush ko. Kaya lang, hindi ako sure kung sasagutin ako. Pag hindi niya ako sinagot, huwag ka mag-alala. Sa'yo ako mapupunta. Tangin ng yan, shit. Sorry. Ano nga, di ba? Gusto nyo ganun? Gusto nyo? Hindi. Bako nagtatanong lang naman ako kung gusto nyo ng ganung klaseng lalaki. So parang ganun na nangyari.
Ang talagang choice ng mga mayor, si Vice President Sara Duterte, hindi si Bongbong. Nagkataon lang, hindi tumakbo si Bongbong at sumama si Vice President kay Bongbong. So, yung mga sinasabi ng mga tatanga-tangang tansong vlogger na kaya daw nanalo si Bongbong Marcos, it's not because of Sara Duterte. That's truth. That's not the truth. And that's bullshit, sabi nga. Bakit? Yan na nga mismo. Oh. Mga mayor na nga nagsasabi, gusto nila si BP. Nagkataon lang, hindi tatakbo si BP. Malakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang di namin tinatak ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaray sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Nako? Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Nako po! So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Ayun Bongbong na. Marcos or kay... Pero bago natin i-discuss yung Alzheimer ni Bongbong, hindi, may maganda siyang ano dito ha. Meron siyang binitawan dito, hindi ko alam kung paano niya sinasagot. Sabi niya, pag may banat kay Bongbong, ako ang sumasagot. Ako may tanong. Nakita niyo ba si Chavit Singsong sumagot? Hindi. So anong ibig sabihin niya ng siyang sumasagot? Alam mo, isa lang masasabi ko. Meron talagang farm. Mahilig pa naman sa farm itong si Manong Chavit. May farm ng sumasagot. Meron talagang countermeasure sa social media itong grupo ni Marcos. At si Chavit Singson ang hindi ko alam kung funder, hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin eh. Pero ibig sabihin, meron talagang grupong sumasagot na siya ang boss. Kaya nga naano siya na ako na nga sumasagot sa mga tanong eh. Pagka may bati ko sa kanya, tapos nagkaroon ng Alzheimer. Hindi, marami rin hindi ko nang makwento yung mga bang nangyari eh. So, ayaw na niya. So in the So, end, kako kay Bongbong, bingo kako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang di namin tinatak ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaray sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako Yun kilala. lang. May Alzheimer. Alam mo, ang nagpabagsak kay ERAP, ito si Manong Chavit. Yung mga bitaw niya nun yung mga sinasabi niya, yun ang nagpabagsak dito kay ERAP nun. Sa tingin nyo, itong bitaw niyan to. Kasi, hindi, si Manong Chavit, hindi ordinaryong tao yan. Yung connection niyan, hindi yung batikos, hindi yun ang magpapabagsak sa isang politiko. Hindi yung batikos, hindi yung salita. Pero yung credibility ng tao. Yung credibility niya bilang may mga koneksyon, may mga supporter, may mga negosyanteng kaibigan, nagsalita na siya. Nagigets nyo? Nagsalita na siya. Ibig sabihin, nagsabi na siya na eto si Bongbong, hindi ito maaasahan. Ano yung ibig sabihin niya na may Alzheimer? Etong si Bongbong, lahat ng mga pinangakuan nito, ng something, ng mga negosyante, wala. Ito ay walang kwenta. So, puro kalokohan yung mga pangako. Yun ang sinasabi niya dito eh. Yung pagiging Alzheimer niya. Yun ang punto niya dito. Malaking problema yan. Lalo na sa mga negosyante. Kaya nga nakakatakot yan kasi kung ito ang dating nagpabagsak kay ERAP, yung mga bitaw niya, hindi kaya baka ganyan din ang mangyari. Naku, ayoko naman. Naku. Mahirap yan. Huwag ganyan. Hindi dapat yan. Hindi. Alam mo naman tayo, hindi tayo pabor sa mga pabagsak-babagsak eh. Kaya nga ewan ko kung anong mangyayari. so Tingnan ngayon po natin. ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Actually,
Eh, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil Nako. sila may kilala. Yari ka, bata Okay, so ka. ngayon po, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Ay, sandali, kung tumakbo si Amy. Baka naman magbago ka, Manong Chabit. Hindi, baka mamaya baka pagtakbo naman ni Amy, bigla ka naman magbago. Huwag ganun. Baka makiusap na naman sa'yo si Amy. Vice President Sara sa 2028 will be with I will Vice support President. her. Okay. Yun. And Manong, Tinanong si Vice President ba, will you support? Naku po, patay. He will support Vice President Sara Duterte. Yan ang gusto natin eh. Pero Manong Chabit, walang bat-bat ha. I will support her, but Senator Amy should be the Vice President. Wag naman ganun. Wag ganun. Manong Chabit, wag sanang ganun ha. Okay na yung I will support her kung kahit sino pa yung kanyang Vice President. Wag na yung I will support her pero kailangan Vice President si Senator Amy. Wag po sanang ganun. Manong Chabit ha. Pero syempre, it's your choice. It's your freedom. It's your vote. Pero sana lang. Wish ko lang. Ganun ba? yung Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman